Hello guys, magandang tanghali sa ating mga followers, viewers, sa ating mga taga-subaybay dito sa ating YouTube channel. Ako po magpasalamat sa inyo nga lagi kayo pong nakasubaybay sa ating channel. Ito ay para sa ating nakapag-subscribe. Kayo po ay makatanggap sa ating ina-upload. So hindi pa nakapag-subscribe, pinutin na ninyo yung bell button upang sa ganon makatanggap tayo ng notification bell. Masaya na tayo mga content creator kagaya sa akin na kayo po ay lagi nakasubaybay. Kahit pa paano nagpapatuloy pa rin tayo sa ating mga ligasiya, sa ating social media. So may TikTok tayo guys, no? So para sa ating mga kasamang mga TikTok o katong nanonood sa ating TikTok, dito tayo sa ating channel sa YouTube. Inyahanan ko kayo na mag-comment kayo dito kung kayo po ay gustong manood dito sa ating channel sa social media na upang sa ganon tayo po tuloy-tuloy. Hinihingi ko sa inyo ang magandang kalooban nyo, suportahan itong channel natin para sa ganon makatanggap kayo ng mga ina-upload natin para sa ayaw natin itong mga masasamang element doon nang galing sa ating bansa, no? Kaya may gumagawa tayo ng social media o YouTube, o ang ating pinaka-founder yung SMNI. Tayo po ay naging vlogger sa support tayo Sara Duterte. Yun ang ating ligasya, no? So para sa mga DDS vloggers, thank you po sa inyo. Kayo po ay tuloy-tuloy. So ang aking hinihiling sa inyo, mga support sa aking channel, na huwag kayong bibitiw, tuloy-tuloy lang na hanggat kailan ang manatili tayo dito, no? So ang tanong ko guys sa ating mamayang Pilipino, bakit ba lagi hinahabol-habol si General Bato o congressman, ay senador, no? Si General Bato, walang tawag nito, walang labag sa batas, sa ating wrong statute o sa ating saligang batas, sa ating institusyon, no? O walang labag. Bakit siya may tinatawag dito ng galing ng ICC yung summon o para hulihin siya kagaya kay Duterte? Mga kababayan, sasagutin ko na lang dito, no? Ang ating bansa ay pinagkakaloob ni Marcos na isurrender. Bakit kaya nyo ay i-surrender niya? Ang ating presidente una, sinurrender niya. So kasama na ang ating bansa, no? Saan siya nag-surrender? Gisurrender ang ating bansa doon sa ICC, mga komunista. Ito si Bato hinahabol dahil kikidnapin naman siya kung bilang pangalawa na sana itong kidnapin o may nakariding ng aeroplano para sasakyan ni Bato doon sa daig, papunta ng daig sa Netherlands, no? Ang problema mga kababayan, nakaligtas. Ito ang nakakahiya-hiya ni Marcos. Ay ito rin si Matibag, sunod ng sunod, no? So, di ba, mga kababayan, ako rin magtanong sa inyo, may batas naman tayo sa ating bansa, o pwede bang ganun?
nga isurrender ang ating soberanya, o sila na ang maghusga sa taong bayan, o ang taong bayan na nga wala ng karapatan dito sa ating bansa nga manatili, kasi ang ating batas o ang ating soberanya parang sinurrender na ni Marcos. So ito mga kababayan, ang topic natin dito, ito ang batas natin to Marcos admin. Yun naman na ang ating mga na kinatawan natin dito sa ating bansa nga may tayo, tinatawag na sariling batas, soberanya o pinagkaloob sa ating mga mamayang Pilipino. Kung ang mga mamayang Pilipino, kung sino man nakataas-taasan dito sa ating bansa o nakakasala, dapat hindi dalhin doon sa daig. Kasi may mga tayo mga kataas-taasan nga gumagawa ng batas, no? So ang ating batas baliwala na binabaliwala ni Marcos. So yung mga kasanib ni Persa ni Marcos ay isang mga tinatawag nga CPPA, NDF, mga kaliwang party o gumagawa ng sarili nilang batas. Pero ang ating sariling batas, hindi pwede mawawala yan mga kababayan. Ha? Kaya nga may mga tayo dito, tinatawag nga sariling batas. Sila gumagawa ng batas nila, hindi naayon sa ating batas. Sila ay labag sa ating batas, o sila ay makaliwang grupo nga tinatawag sila ay komunis, kasama na ng ICC. So ang ICC para todo todo sila huli-huli sa ating mga mamayang Pilipino na sa ating bansa nga nandyan sa ating panggobyerno, hulihin. Wala silang karapatan nga maghuli kay bato. Di ba may batas naman tayo, dapat dito husgahan kung nakakasala ang ating mga kasamang Pilipino. Saan na ba ang ating sariling batas? Ito si Marcos, kapag sinurinder talaga niya ang ating saligang batas. Bakit ang ibang lahi may mag-aakusa sa ating bansa? Isa itong pagruyurak sa ating saligang batas. Inaabuso niya mga kababayan. Isa pa, ninakaw pa niya ang ating pera o buwis. Pakunwari lang nga sabi niya ay marami siyang plug control. Nasaan ang plug control? Bakit natahimik ang plug control? Ayun pala, malita-malita na pala ang karesulta, mga kapartner. Doon siya na nga ang plano nila o ang balak nila, ang malita-malita nga pera ay inuutosan pa itong mga Philippine Marines. Pagka walang silbi mga kababayan, ginawa ni Marcos ang ating soberanya nga walang silbi. Walang silbi ang ating batas. Pagkabastos ka, sabihin ko sa iyo Marcos, bastos kang pagka-presidente. Abusado ka sa mga tao, inaabuso mo. Sino ang mastermind dito sa pangnakaw sa pera mga kababayan nga malita-malita? Huwag mong sasabihin Marcos nga si Saldico. Hindi magawa ni Saldico kung di galing sa iyo. Kaya ngayon nabuking ka na sa mga ginagawa mong hindi kaaya-aya.
Kaya todo impeachment kayo nga nandyan sa komite kay Sara Duterte. Nagkamali kayo sa iyong ginagawa nyo, Marcos. Todo effort ka sa mga mamayang Pilipino. Ginagamit mo ang mamayang Pilipino nga para patunayan mo nga sila o kayo ay hindi nagkakamali. Ngayon, hindi ka manatili sa posisyon mo. Ang mamayang Pilipino, yun ang magsasabi sa iyo. Hindi ka pwede mag-extend kasi ganon din ang gagawin mo. Marami ng mga ginagawa mong kamalian, kabulastugan mo. President Marcos, Bongbong. Ito rin si Matibag, sunod ng sunod dahil may siya, ninong o nakatanggap ding malita-malita. Ngayon, nakabili na si ng bahay maganda. Kayo, magsinlayas na kayo. Kahit pa doon kayo sa ibang bansa manirahan, hindi naman kayo taga roon, mabalik kayo dito. Para saan? Haharapin nyo ang kaso. Kaharap nyo ang kaso, kaliwa kanan. Ang pag-abuso ninyo sa ating bansa, pag-abuso ninyo sa ating justisya, sa ating mamayang Pilipino. So, mga kababayan, kayo nang maghusga. Maraming salamat, magandang tanghali. Sa mga Pilipino na nakikinig, i-share, paki-comment,